Stella, anak ko lang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang to. Feeling ko, may tinatago siya sa akin. May iba siyang pinagkakaabalahan. Ano nang mangyayari sa kumpanya ko kung magtagal? Hindi pwedeng maging gay nag-iisa kong anak. Ayokong mahaluan ng kabaklaan ng kumpanya ko. Find out Ethan's secret. Kung bakla man siya, gawin mong lalaki. Kapalit ang 1 milyon. Po? 1 milyon? Nauutal kong turan bilang pagkukumpirma. Nasya kasi ako nang marinig ang ganoon kalaking halaga ng pera. Oo, seryoso ako. 1 milyon ang kapalit kapag nagtagumpay ka. Tugon ni Mr. Cortez sa tonong seryoso. Kaagad naman akong ngumiti bilang simbolo ng pagpayag. Noong una ay hindi ako interesado sa pinapagawa sa akin ni Mr. Cortez. Noon niya pa ako inaalok that I need to find out if Ethan is really gay. And if he is, I need to make him a man. Hindi agad ako pumayag pero noong malaman ko na 1 milyon ang kapalit nun, bigla akong naging interesado. Ako nga pala si Stella Pontavella and this is my love story. Humanda ka na. Simula ngayong araw ay doon ka na magtatrabaho sa pinaka-main naming bahay. Ihanda mo ng iyong mga gamit. Ganon din yung sarili mo. Dahil ngayong araw, I will introduce you to Ethan. Magsisimula ng unang araw ng misyon mo. Masayang wika ni Mr. Cortez. Nakikinig lamang ako sa kanyang mga sinasambit habang kinakabahan. Hindi ko kasi alam kung anong ugaling meron ang kanyang anak. Okay po sir. Diretsahan kong sagot at saka isinilid sa maleta ang aking mga kagamitan. Batid kong mahirap ang pinapagawa sa akin pero mas nakatuon ang aking isip sa 1 milyon na aking makukuha kay Mr. Cortez. Pagkakataon ko na to para maging isang milyonarya sa simpleng pamamaraan. Hoping na lang talaga na maging simple nga o maging madali lamang ang lahat. Stella, tara na! Sigaw ni Mr. Cortez doon sa ibaba. Sa may sala malapit sa pinto na patungo sa labas. Umakyat ang 2 bodyguard niya at tinulungan nila akong dalhin ang aking mga gamit. Sumunod na lamang ako sa likuran ni Mr. Cortez patungo sa kanyang magara at mamahaling kotse. Kamusta Stella? Bakit parang kanina ka pa nakatulala? Okay ka lang ba? May sariling driver si Mr. Cortez. Narito kami sa likuran. Hindi ko kaagad napansin ang kanyang pagsasalita dahil malalim ang aking iniisip. Stella, okay ka lang ba? Stella, hey! Ikinaway niya nang malapitan sa aking mga mata ang kanyang palad. Sinusubukan niyang madistract ako kasi kanina pa ako nakatulala. Agad ko namang napansin ang kanyang iginawi. Yes sir, sorry po. Umupo ako ng maayos at nag-ayos ng buhok. Medyo nahihiya ako kay Mr. Cortez. Siyempre, boss ko siya tapos hindi ko man lang napansin kaagad. Ano nga po yung tanong niyo sir? Tinatanong ko kung okay ka lang ba? Kanina ka pa kasi nakatulala eh. Hindi ko akalaing nahihiwagaan na pala si Sir Cortez sa matagal kong pagkakatulala. Kahit ganun ay minainam ko pa rin kontrolin ang aking sarili para makausap ng maayos si Mr. Cortez. Yes naman po, okay lang po ako. Tugon ko ngunit parang hindi siya kumbinsido sa aking sinagot. Nagdadalawang isip siya at tila batid niyang naguguluhan ako. Stella, mukha namang hindi ka okay eh. Okay ka lang ba talaga? Muli niyang tanong. Nais niya talagang makumpirma ang totoo kong nararamdaman. Sir, ang totoo po kasi kinakabahan ako. Paano kung magalit sa akin ang anak niyo? Hindi ko po alam kung tama bang naging desisyon kong pagpayag. Malinaw kong sambit na tiyak ay naintindihan naman ni Mr. Cortez. Stella, mabait naman si Ethan. Ang ayaw ko lang sa kanya ay parang iniiwasan niya ang kumpanyang pinaghirapan ko. Siya lang nag-iisa kong tagapagmana. Saka, huwag ka mag-alala dahil hindi mali ang naging desisyon mo. Tama ang pinili mong desisyon ni Stella. Ngumiti at tinapik ni Mr. Cortez ang aking balikat. Aminado akong bahagyang nakatulong yon upang pansamantala kong maikalma ang aking sarili. Inisip ko na lamang na talagang magiging madali para sa akin ang lahat. Naway magkasundo kami ng kanyang anak. Malapit na tayong makarating. Handa ka na ba, Stella? Tumingin sa akin si Mr. Cortez. Hindi ko pinahalata sa kanya na kinakabahan ako dahil dapat maramdaman niyang pursigido ako sa aking trabaho. Handa na po ako sa lahat ng oras, sir.
Tugon ko at saka tinugunan siya ng ngiti. Huminga ako ng malalim at pinalagutok yaring mga daliri ko sa kamay. Ganap ko nang nasilayan ng malaking bahagi ng bahay nila. Mula sa malayo ay hindi maikakailang yayamanin talaga ang kanilang pamilya. Habang pumapalapit ang kotse na aming sinasakyan, mas lumalaki ang kabuuan ng bahay nila. Marahang binuksan ng mga security guards ang gate na may rarangyaing disenyo. Sumilip ako sa bintana at hindi ko maiwasan ang marahuyo sa tila paraisong hardin na meron sa lugar na yon. Tila palasyo na sa mga palabas na fairy tales ko lamang napapanood. Ngayon lang ako harapang nakakita ng ganun karangyang bahay. May prinsipe kaya rito? Tinanong ko ang aking sarili habang nakatuon ang aking tingin sa malaking bahay at ilang bahagi pa sa paligid nun. Hibang ako na iniisip na naroroon ko makikita o matatagpuan ang aking Prince Charming. No boyfriend since birth nga pala ako. Nakalimutan ko yatang walang nagkakagusto sa akin. Sa pangit kong to at may pagkamanang pa akong umasta. Baka maging ang frog prince ay hindi mag-atubiling magkagusto sa akin. Kung umibig man ako ay hanggang crush lang. Kung may nagugustuhan man akong lalaki, sa may jowa pa. May ibang crush or di kaya bakla. Kakainis. Maging ako, isa sa mga resolution ko kada taon ay ang mapaganda ang aking sarili. Mukha kasi akong uud sa paso. Ano, Stella? Uy! Muli ay kinaway ni Mr. Cortez ang kanyang palad sa direksyon kung saan ako nakatingin habang siya'y naroroong nakalabas na ng kotse. Nandoon siya sa labas, sa tapat ng bintana kung saan ako nakatulala at nakasilip. Nakatulala ka na naman! Hindi na mapigilan ni Mr. Cortez ang ilapat ang kanyang palad sa aking noo. Itinulak niya ang aking noo na siyang naging dahilan upang ako'y bumalik sa katinuan. Sir, sorry po ulit. Ang ganda po kasi ng bahay at paligid niyo. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Sambit ko't marahang iniayos ang aking damit na nakusumot. Hindi ko naaayusin ang aking mukha dahil kusumot na talaga to since birth. Pumanaog ka na riyan dahil tinitiyak kong mas maganda ang loob at lawak ng aming tahanan. Turan ni Mr. Cortez. Kaagad naman akong tumayo at saka maingat na bumaba sa kotse. Waring nakayapak na ako ngayon sa mundo ng fairy tale. Pakiramdam ko'y nagsisimula na rito ang aking love story. Habang kinakausap ni Mr. Cortez ang kanyang mga tauhan, isang paru-paro ang lumapit sa akin. Manghang-mangha ako sapagat sa panahong to, bihira lang akong makakita ng mga paru-paro. Sinundan ko ang paglipad ng paru-paro. Nakalimutan ko na si Mr. Cortez. Nakangiti akong sumusunod sa paru-paro. Dinala ko nun patungo sa mayumit, malawak na hardin. Kaagad akong natauhan at napahinto nang may nagpasirit ng tubig sa paru-paro. Nagdikit ang pakpak ng insektong yon, dahilan kung bakit hindi na ito makalipad. Lumuhod ako at kinuhang kaawa-awang butterfly at hinipa ng pakpak nun. Nang mapansin ko na bahagya ng natuyo ang pakpak ng paru-paro, inihagis ko yon sa ere upang magbabaka sakaling makalipad na yon. Sa kabutihang palad ay nakalipad na nga ang paru-paro. Nangunot ang aking noo habang nagdikit naman ang aking makakapal na kilay. Waring nagkikiskisan na yaring aking mga ngipin dahil sa galit. Dahan-dahan akong lumingon sa lalaking nagpasirit ng tubig. Nang maiangkop ko na ang anggulo ng aking paningin, nasindak ako sa aking nakita. Isang nakahubad na lalaki ang bumungad sa akin. Sa aking pakiwari ay nagdidilig siya ng halaman. Basang-basa ang hubad niyang katawan. Ganon din ang kanyang buhok. Mas nasindak ako dahil ang lalaking yun ay nakangiti na waring inaasar ang galit na ako. Ang inis na nararamdaman ko ay kaagad na nalusaw. Kahalili ang pagkaramdam ko ng kilig. Hindi ko inaakala na pansamantala lamang pala akong kikiligin. Ang bitbit na host ng lalaking yon ay itinapat sa aking mukha. Tuwang-tuwa siya na pinasiritan ako. Kaagad akong tumayo at nakahandang sugurin siya. Ngunit hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Sa tuwing tinitingnan kong nakangiti ang kanyang mga labi at sa tuwing napagmamasdan kong singkit na mga mata ng lalaking yon, ay naduduwag akong lumapit sa kanya. Ang gwapo niya kasi! Wah! Batid kong pangit ako at gwapo siya pero para sa akin, siya na ang Prince Charming na kanina ko lamang inaasam-asam. Tumingal ako sa asul na kaulapan habang dinadama ang tubig na isinisirit sa akin. Sunod ay ngumiti ako at
tumitig sa lalaking may hawak ng hose. Ngumiwi ang kanyang muka at saka ako inirapan. Nge! Gulat kong reaksyon dahil umikot ang kanyang mataray na mata. Bakla yatang prinsipe na yun ah. Heto na naman tayo eh. Sa tuwing may nagugustuhan ako, ganito na lamang ang mga tagpong nangyayari. Kung makakapagsalita lamang ang aking puso, baka namura na ako nito. Patawarin nawa ako ng aking heart. Oh heart! Someone ugly and crazy na naman ang naisipan ni Dad na papasukin into this place and house again. Kumulo ang aking dugo sapagkat nakatitiyak ako na ako ang kanyang tinutukoy. Fuck lang to? Turan ko sa aking isipan. Gwapo sana pero may sabi. Dad, andyan ka na pala. Turan ng lalaki kay Mr. Cortez. Biglang naging brusko at normal ang tono ng kanyang boses. Nagkunwari na lamang ako na parang walang nangyari habang pinapatuyo yaring aking buhok gamit ang panyong aking dala. Siya na siguro si Ethan, ang lalaking kailangan kong alamin kung bakla ba. At kung bakla nga, need ko siyang gawing lalaki. Mahirap gawing lalaki ang bakla, pero sa nakikita ko sa lalaking yon, wala nang dapat pang alamin sa lalaking to dahil halata namang bakla. Noong inirapan niya ako, confirmed agad. Ang magiging problema ko lang kung paano gagawing lalaking lalaki si Ethan. Andito ka lang pala, Stella. Kanina pa kita hinahanap. Tutal at nagkita na naman kayo. Mas maigi kung dito na lang kayo magpakilala sa isa't isa. Stella, siya nga pala si Ethan. Ethan, si Stella nga pala. Ang tagpong yun ay kaagad na sundan ng pagkakamayan namin ni Ethan. Pilit niya akong nginitian. Ang ngiti niya na gusto ko kanina ay kaagad na naging ngiti na aking kinasusuklaman. Mabilis talaga akong magbago, lalo at kung may rason ako para baguhin ang aking nararamdaman sa isang tao. Ayan, pagpasensyahan niyo na ako dahil mahilig lang talaga akong humugot. Bakit po andito siya? Anong gagawin niya? Bagong katulong po ba? Di ba marami na tayong katulong? Sunod-sunod na tanong ni Ethan kay Mr. Cortez. Ang mga tanong niya ay bahagya akong ikinahiya sapagkat pakiramdam ko'y itinataboy ako ng lalaking to. Ewan lang kung lalaki ba talaga. Basta, hindi ako nagpatinag. Naparito ako upang magtrabaho. Handa akong gawin ang trabaho ko. Kumita lamang ng malaking pera. Handa akong sumugal sa misyong to. Makuha ko lang 1 milyon. Kailangang hindi ako mahiyain. Kailangan na matatag o matibay ang aking loob. Kailangan malakas ang aking paninindigan. Ano-ano man ang mga susunod na mangyayari, nakahanda na ako. Marami na nga tayong katulong. Pero sa katulad mong burara, kailangan mo nang magkaroon ng isang babaeng magiging personal maid. At si Stella, siya ang aking napili. Ethan, samahan mo siyang pumili ng kanyang magiging kwarto. Ilibot mo rin siya sa buong bahay. Sa nakikita ko ngayon, mukhang bagay naman kayo. Turan ni Mr. Cortez. Nagkatitigan na lang kami ni Ethan na wari bang umaapoy ang aming mga mata sa inis. Bagay? Ang kapal ng labi niyan. Singkapal ng kilay niyang palaging magkasalubong. Hibang naturan ni Ethan. Kinuyom ko ang aking mga palad dahil sa yamot na nararamdaman. Nakaramdam ako ng galit sapagkat iniinsulto niya ang aking mukha. Bago umalis si Mr. Cortez, ay bumulong muna siya sa akin. Good luck, Stella. Wag na wag mo akong bibiguin ha. Sambit niya na agad ikinakabog ng aking dibdib. Look Dad, nangangatog siya. Yan bang personal maid na babagay sa akin? Muling tanong ni Ethan na mas ikinanginig ko. Paanong hindi ako manginginig? Gayong gusto ko na siyang sapakin ngayon. Naghalo ng lamig sa basa kong katawan at saka pagkayamot sa lalaking to. Nang tuluyan nang umalis si Mr. Cortez, ay kaagad akong dumais kay Ethan. Ngunit, binantaan niya akong pagsisirita ng tubig. Ipinansalag ko ang aking bag na naglalaman ng mga mahahalagang gamit. Subukan mong basain ang bag na to. Matitikman mong galit ko kapag nabasa ang mga mahalagang dokumento rito. Ibinaba niya ang hose, kaya kaagad akong lumapit sa kanya at akmang sasampalin. Sa kamalas-malasang pagkakataon ay kaagad niyang nahawakan ang aking braso. Huwag mo kong subukang saktan. Baka mahalikan kita nang wala sa oras. Sambit ni Ethan. Ang kanyang muka ay idinais niya sa akin.
Ang gwapo niya talaga. Sa pagkakataong to, ay nalito ako kung bakla ba talaga siya. Dito ang kwarto mo, sambit ni Ethan habang marahan niyang binuksan ang pintuan ng isang kwarto. Pagkatapos ay inalog-alog niya ang susi at saka tumingin sa akin ng masama. Umismid lamang ako sapagkat wala namang magandang ekspresyon ang dapat na itugon sa lalaking yon. Sa tanang lalaki na nakilala ko, siya na yata yung pinaka-nakakasuklam sa lahat. Pumasok ako sa loob ng kwarto. Nang mailapag ko na ang aking mga gamit sa kama, ay tinawag niya ako at inihagis sa akin ang susi. Natamaan ang mukha ko na naging dahilan kung bakit ako halos maluha. Sa tigas ng susi ay hindi ko mapigilang haplusin ang aking mukha na tinamaan nun. Imbis na mag-sorry ay pinagtawanan lamang ako ni Ethan. Siya talaga yung tipong kaiinisan mo. Nang siya'y lumabas na ng kwarto ay pansamantala kong humilata sa kama habang sinasabunutan ng aking sarili. Hayes! Kakainis siya! Wika ko at saka ko tinitigan ng puting kisame. Mula sa pagkakahiga ay umupo ako at kalaunan ay tumayo upang silipin kung sinong nag-iingay sa labas ng bintana. Noong mahawi ko na ang asul na kortina sa bintana, ay napagmasdan ko kung paano nakikipaglaro si Ethan sa kanyang alagang aso. Ang sarap niya palang pagmasdan habang hindi niya alam na pinanonood ko siya. Nakakaaliw din pala siyang silayan, lalo na talaga sa tuwing umingiti. Casp, alam kong masarap ako pero huwag mo ako dilaan ng paulit-ulit. Usal niya sa kanyang aso. Muli akong napaismid sapagkat mahangin din pala siya. Pero totoo namang mukhang masarap siya. Pumikit ako at hibang na nag-imagine na kunwari ako ang kanyang aso. Nag-imagine ako na dinidilaan ko ang kanyang pisngi at nakakauhaw niyang labi. Bigla akong napamulat nang may kumalampag sa bakal ng bintana. Binato pala ako ni Ethan. Nakita niya pala ako. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Kaagad kong iniharang ang asul na kortina. Napapakagat pa ako sa kortina dahil sa labis na hiyang aking nararamdaman. Sumandal naman ako sa pader habang sinasampal-sampal ang aking sarili. Kakahiya! Inisip niya siguro na talagang pinagpapantasyahan ko siya. Aligaga akong napapadyak at kinukusumot ang aking damit. Muli ay napagdesisyonan kong sumilip upang kumpirmahin kung naroroon pa ba siya sa labas. Dahan-dahan kong ipinakli ang kortina. Laking gulat ko nang bumungad sa aking harapan ang mukha ni Ethan ng malapitan. Gamit ang isang folding stair, ay umakyat siya patungo rito sa bintana para silipin ako. Parehas kaming nagulat. Napabitiw siya sa bakal na bintana, kaya hindi ako nagpanik at hindi ako nag-atubiling abutin ang kanyang kamay. Napauntog ako sa bakal ng bintana dahil nahigit ako ni Ethan. Wala akong kaalam-alam na sa sobrang bilis na mga pangyayari ay nagsalubong na naman ang mga mata namin ni Ethan. Hindi ko inaasahan ang agarang pagtatagpo ng aming mga labi dito mismo sa bintana. Kung wala lang bakal na nakapagitan, ay baka hinigit ko na siya at inangkin ang kanyang katawan. Pero biro lang talaga dahil mabait akong babae. Naparito ako for a job, not for kiss job. Dahil akong babae ay nagpakipot ako at nagkunwari na hindi ko nagustuhan ang pangyayari. Inilayo ko ang aking labi sa labi ni Ethan. Ngunit nanlaki lamang ang aking mga mata sapagkat ang lalaking yun ay lapastangang nakangiti lamang habang yakap-yakap niya ang bakal sa bintana. Hoy, babae, ba't mo ko hinalikan? Usal ni Ethan habang nakataas ang kanyang nakakasindak na kilay. Ang tono ng kanyang boses ay waring natutuwa pa at pinapalabas niya na parang kasalanan o sinadya ko pa kung bakit nagdampi ang labi namin sa isa't isa. Ako? Hahalikan ka? Alam mo namang hindi ko sinasadya, no? Pasalamat ka nga dahil tinulungan kita. Kung tutuusin baka napilayan ka't nahulog ka na kung hindi ko inabot ang kamay ko sa'yo. Mabilis at mataas ang tono ng aking boses habang nagsasalita at kinakausap si Ethan. Nahulog pa rin naman ako eh. Hindi mo naman nahawakan ang puso ko. Tumalikod na ako pero bigla akong natigilan sa aking paghakbang nang marinig ko ang kalokohan niyang sinabi. Napapikit at kagat pa ako ng labi dahil sa aking narinig. Nilakasan ko ang aking loob. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. At nang makaharap nga ako, ay nakita ko naman siyang nakangiti sa akin. Kinagat niya pa ang kanyang labi na tila ba sinasaid niya ang aking laway
na natira sa kanyang labi. Huwag mo akong subukang akitin dahil never ako mapafall sa'yo. Kung may isa man sa atin ang mahuhulog talagang puso mo lang yon. Huwag mo akong dinadami-dami sa kalokohan mo. Alam ko na yung mga galawan yung mga lalaki. Kaya Ethan, wag ako. Iba na lang. Wait, lalaki ka ba talaga? Vaklang to? Idinais ko sa kanyang mukha ang aking mukha. Saka ko naman marahang isinasarado ang bintana't nag-iwan sa kanya ng isang pangmalakasang irap na simbolo ng pagtataray. Abat, hinahamon pa ako nito ah. Pahabol niyang wika. Subalit tuluyan ko nang isinarado ang bintana. Mula sa likod ng bintana ay pinakikinggan ko kung nandoon pa rin ba siya. Hinalikan ko pa ang magarang pinto ng bintana at nang naglaon ay muling binuksan yon. Hindi ko inaakalang si Ethan ang magiging first kiss ko. Siya ang unang lalaki na nakahalik sa aking labi. Anong gagawin ko ngayon? Tila nauhulog na ako sa kanya. Ang hirap magpigil gayong halos wala pa namang isang araw pero ganito palang klase ng taong ipapatrabaho sa akin. Sana magtagumpay ako sa misyon ko. Sumagi na naman sa aking isipan na baka bakla nga si Ethan. Pero parang nawala naman ako ng pake sa kanyang kasarian. Para bang gusto ko na lang siyang makasama sa buong magdamag. Ngumiti na lamang ako habang pinagmamasdan si Ethan na naglalakad papalayo kasama ang kanyang alagang aso. Minainam ko na lamang na ilagay sa mga lagayan ng gamit, yaring aking mga damit, dahil mukhang matagal-tagal pa akong mamamalagi sa tahanang to. Hindi pa man nagtagal ay may kumatok sa aking pintuan. Nang buksan ko'y bumungad na naman sa akin ang mukha ni Ethan. Mukhang ako yata ang magiging biktima ng misyon na ibinigay sa akin ni Mr. Cortez ah. Sobrang hirap ng pinapagawa niya sa akin. Pero okay na rin dahil exciting to. Handa na akong makipaglaro sa Ethan na to. Bakit nandito ka? Mataray akong nagtanong sa kanya. Huwag kang mataray, di naman bagay sa'yo eh. Sagot niya. Bahagya akong natigilan dahil aminado akong nasaktan ako ron. Pero slight lang naman. Kere na kere ko pa kaya hindi ko pinahalatang nasasaktan ako. Gwapo ka ba? Yamot kong tanong. Abay, naman. Di pa ba halata? Tinatanong pa ba yan? Muli ay mahangin na naman siyang nagwika. Oo na lang. So bakit ka nga nandito? Turan ko't muling nagtanong kung bakit siya naparito sa aking kwarto. Nakalimutan mo ba? Sinabi ni Dad na ilibot daw kita sa buong bahay. Turan niya. Oo nga pala. Mahina akong tugon. Bahagi akong kinilig dahil sinundo na ako ng aking prinsipe para ilibot niya ako sa kanyang palasyo. Pero nagbibiro lang naman ako. Agad akong sumama dahil okay naman ang aking suot. Hindi na ako nag-ayos dahil wala rin naman na akong ikagaganda pa. Bumabawi na lamang ako sa pagiging mabait. Pero kung sa lalaking to lang din naman, naku po, mukhang hindi na ako nagiging mabait. Parang aso akong susunod-sunod kay Ethan. Hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin talaga ako sa kabuuan ng kanilang bahay. Ganito pala talaga ang buhay ng mga bilyonaryo. Nakakamangha talaga. Magkano ginastos nyo para lamang maipatay yung bahay na to? Hindi ko naiwasang magtanong sapagkat ang ganda talaga ng bahay nila. Hindi ko alam. Bata pa lang ako nakatayo ng bahay na to. Pero kung i-estimate is, palagay ko daang-daang milyon ang ginastos nila Dad para dito. Bakit mo pala naitanong? Magpapatayo ka rin ba ng ganitong klaseng bahay? Tanong niya sa akin. Abay, ina, hindi. Ni 5,000 nga wala ako eh. Daang-daang milyon pa kaya. Ang pagsambit ko niyon ay nasundan ng malakas kong paghalakhak. Pero mukhang ako lang nakaka-relate sa sinabi ko. Minabuti ko na lang ang tumahimik mula sa pagdawa. Ako na lang ang bahala magpatayo ng bahay mo. Bahay natin. Bahay ng mga magiging anak natin. Bigla ko siyang hinampas, kagaya ng paghampas ko sa mga nagiging kaibigan ko. Ano ba, Ethan? OA mo naman? Halos natumba siya sa sunod-sunod kong pagtulak. Oh, anong mali sa sinabi ko? Tanong niya pa na halatang nagbibiro lang. Lahat ng sinabi mo, lahat ng yun, mali. Anak natin, kalokohan mong lalaki ka. Usal ko at muling itinulak siya ng malakas. Matutumba na sana siya kung hindi siya nakakapit sa akin. Maging ako'y nabigla dahil sa lakas ng puwersa ng kanyang kapit ay nadala ko patungo sa kanyang dibdib.
Nakakulong ako ngayon sa kanyang bisig. Konting galaw na lang ay pareho o magkasama na kaming matutumba. At hindi nga naglaon ay natumba kaming pareho. Napaupo siya at napasandal sa gilid ng fountain nila. Habang napakalong naman ako sa kanya. Magkatitigan kaming dalawa ngayon, kasabay ng walang humpay na pagbulwak ng tubig sa fountain. Waring tumigil ang aking mundo sa makapigil hiningang tagpong yun. Lumipas ang ilang mga araw, bahagya na akong nakapag-adjust sa lugar. Nagliligpit ako ng kwarto ni Ethan ngayon nang bigla siyang dumating, galing sa pinagkakaabalahan niyang bagay sa labas. Hindi ko alam kung ano at kung saan siya galing. "Sir Ethan, ba't hindi mo ako pinayagan na sumama sa'yo kanina? Saan ka ba galing?" Hindi niya ako inimik. Bagkus ay iniabot niya lang sa akin ang bag at saka siya nagtungo sa banyo. Dala ng aking kalampahan ay aksidente kong nabitawan ang bag. Isang damit na may makinang napalamuti ang nakita ko sa bag na iniabot sa akin ni Ethan. That time ay malakas na ang aking loob na siguro nga ay gay ang lalaking yon. Sinong lalaki naman kasi ang gustong magsuot ng ganoong klase ng kasuotan na makikinang? Hindi ba't wala? Napaisip ako ng malalim habang pinakikinggan ang naliligong si Ethan. Hindi ko na masyadong hinalungkat ang kanyang gamit at isinilid na lamang pabalik sa bag ang damit na aking nakita. Kinakabahan ako kung dapat ko bang sabihin kay Mr. Cortez ang aking nakita. Hindi ko man nais na sabihin pero kailangan dahil iyon ang trabaho ko. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. "Stella, paabot ako ng tuwalya!" Sigaw ni Ethan habang siya'y naroroon sa loob ng banyo. Mukhang tapos na siyang maligo. Kaagad akong kinabahan dahil hindi ko alam kung paano ko iaabot sa kanya ang tuwalya. Tanga ng tuwalya ay hindi ko lubos mawari ang aking sarili kung dapat ba akong pumasok sa comfort room. Bakit kaya ayaw niyang buksan ng pinto at ilahad na lang ang kanyang kamay? Tanong ko sa aking sarili. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito kung gay naman siya? Basta, dapat na ilabas niya ang kanyang kamay. Alangan mambuksan kong pinto. Tuliro akong lumapit sa CR. Walang imik akong humakbang sapagkat naiilang ako sa ganitong klase ng mga tagpo. "Estela, yung tuwalya! Ariyan ka pa ba sa labas?" Muli siyang tumawag na mas ikinakabog ng aking dibdib. Oo, andito ako." Nauutal kong wika. Pinilit ko ang aking sarili na tumugon sa mahinahon na pamamaraan. "Asan na? Giniginaw na ako." Nagmamadali na naman siya. Kung hindi ko lang talaga siya amo, baka pinasabog ko na itong buong kwarto niya. Ilabas mong kamay mo. Alangan naman na ako pa magbubukas ng pinto. Baka pag-isipan mo pa ako ng masama. Baka magmukha pa akong manyakis, no?" Maligalig kong turan. "Oo na, ito na." Binuksan niya ang pinto ng CR ng bahagya lang naman. Inilabas niya ang kanyang kamay at kinapa ang tuwalya. Pero hindi ko pa inaabot sa kanya. "Ano? Asan na? Bilisan mo, Stella, dahil nilalamig na ako." Hindi ako makagalaw ng maayos dahil nangangatog ang aking mga kamay at tuhod. Ibinato ko na lamang ang tuwalya at nasambot naman niya yon. Heist! Napabuntong hininga na lamang ako habang nakahilata rito sa sahig. Dumaan ang maraming araw. Naririto ako ngayon sa tabi ng swimming pool habang nakaupo at pinapanood na naliligo si Ethan. Walang ano-ano'y may isang katulungan lumapit sa akin. Mahinahon ako nitong kinausap. Pinapatawag daw ako ni Mr. Cortez. Nagtungo naman ako sa lugar kung saan ako pinapapunta. "Kamusta ang pinapatrabaho ko sa'yo?" Tanong sa akin ni Mr. Cortez. Hindi ako nag-atubiling sabihin sa kanya na may makinang na damit akong nakita sa bag ni Ethan. I told Mr. Cortez that his son is a gay. Hindi na nakakapanggulat. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ko mawari kung galit o nalulungkot ba si Mr. Cortez. Sapagkat waring naghalo-halo na ang kanyang mga emosyon. Ang tono ng kanyang boses ay mahinahon lamang. Ngunit nararamdaman kong naninibugho siya at napupuot sa aking ibinalita. "Gawin na natin ang ikalawang misyon. Akitin mo siya. Gawin mo siyang lalaki." Muli na naman akong kinakabahan sa kanyang iniutos. Hindi ko naman kasi tanto kung paano ang mangakit. Hindi ko alam kung magagawa ko ba yung pinag-uutos niya. Gayong bakla ng kanyang anak. Iniisip ko na talagang imposible ang kanyang pinapagawa. Pero sir,
Wala nang pero-pero. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Pero hindi ako maganda. Tinaasan ko ng boses si Mr. Cortez. Batid kong maging siya'y nagulat sa aking iginawi. Nakababang lahad ang aking mga kamay habang umiiling-iling at nakataas ang tila pinagbuhol-buhol kong kilay. Itinoon ni Mr. Cortez ng maigi ang kanyang tingin sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa at vice versa. Mula paa hanggang ulo. Umismid na lamang siya habang nakatikom ang kanyang labi. Nagtaka na lamang ako nang siya'y ngumiti at tinapik ang aking balikat. Hindi ko siya maunawaan. Gusto ko mang magtanong pero hindi ko na lang ginawa. Akong bahala sa'yo, sambit niya. Napaurong na lamang ang aking baba at itinaas ang aking balikat. Mukhang nauunawaan ko na ang nais niyang gawin. Kinuha ni Mr. Cortez ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan siya. Yes, kaya gawin mong lahat. Gumanda lang siya. Ipapahatid ko na lamang siya riyan mamaya at ikaw nang bahala sa kanya. Gawin mo siyang maganda. Maganda parapat sa maganda. Nabigla ako sa kanilang usapan dahil batid kong ako ang tinutukoy ni Mr. Cortez. Umapila ako at pilit dinidistract ang aking amo. Sir, wala na pong mas ikagaganda tong mukha kong to. Wala nang magbabago. Tanggap ko na po na pangit ako. Naririto ako ngayon sa harapan ni Sir Cortez at hibang na kinakausap ito kahit pa na may kausap siya sa cellphone. Ano man ang aking sabihin ay hindi niya ako pinapakinggan. Umiiwas siya ng tingin sa akin at lumalayo pa. Basta, kapag ginalingan mo ang ipapagawa ko, dodoblehin ko ang bayad. Maliwanag ba? Sige na't hintayin mo na lamang siya na dumating dyan. Wala na akong nagawa. Hindi ko sila napigilan. Nagkaroon na sila ng kasunduan. Halos maiyak na ako ngunit ginitian lamang ako ni Mr. Cortez. Sige na, mag-ayos ka na ng bahagya dahil ipapahatid na kita roon. Saad niya at iniwanan na ako. Naiinis ako sa aking sarili. Nagsisisi na ako sa aking naging desisyon. Sana hindi na lang ako pumayag sa misyong inalok ni Mr. Cortez. Di sana maayos ang buhay ko ngayon. Nasa payapa sana akong pag-iisip at walang masyadong tambak na aalalahanin o mga problema. Napasubo na ako kaya wala na akong magagawa. Anong pilit ko mang gawin ng pag-atras? Ngunit hindi pumapayag si Mr. Cortez. Sa ngayon, ang gagawin ko na lamang ay sumabay sa takbo ng mga pangyayari at tingnan na lamang kung ano ang mga magaganap pa. Nagtungo na ako pabalik sa aking kwarto. Ngunit nakalimutan ko ang aking cellphone na naroon pala sa labas, sa tabi ng swimming pool, sa upuang inuupuan ko kanina. Nadatnan kong naroon pa rin si Ethan, naliligo at aliw na aliw sa paglangoy. Hoy, babae! Tawag niya sa akin. Nararamdaman kong gusto niya na naman akong inisin at pagtripan. Hindi ko na lamang siya pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad, patungo sa upuan upang kuhanin ang aking cellphone na nakapatong doon. Napasigaw na lamang ako nang iwinisik sa akin ni Ethan ang tubig sa pool. Muntikan pa akong madulas. Mabuti na lang at nabalanse ko ang aking sarili. Galit ko siyang nilingon ngunit pinagtawanan niya lamang ako. Muli ko na namang nasilayan ng kanyang kaakit-akit na ngiti. Hindi ko maiwasan ng hindi kiligin. Napabaliw na siguro ako. Tama ba to? Tama ba na magkagusto ko sa isang bading? Napaisip na lamang ako ng malalim. Umiwas ako ng tingin kay Ethan upang pigilan ang aking sarili. Nababaliw na siguro ko. Wala na ako sa katinuan. Pakiramdam ko kasi ay gusto ko na siya. Hinampas ko ang aking sarili sa ulo gamit ang aking palad at saka sinabunutan ko na lamang ang aking sarili. Baliw! Dinig kong sigaw ni Ethan. Nakita niya siguro kung paano ko saktan ang aking sarili. Nagmamadali akong nagtungo sa direksyong kinaroroonan ng aking cellphone. Nang makuha ko na to'y nagmamadali akong humakbang palayo kay Ethan. Hoy pangit! Saan ka pupunta? Babantayan mo pa ako, di ba? Napatigil ako sa paghakbang dahil natawa ko sa aking narinig. Ang tanda mo na po, kaya mo na yan. Sigaw kong tugon at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man ako nakakalayo ay napahinto ako sa paglalakad
at lumingon sa kanya. Bigla ko kasi siyang na-miss. "Oh, anong tinitingin-tingin mo? Layas!" Turan niya habang nagsisituluan ng tubig sa basa niyang buhok. "Gusto ko lang sabihin na hindi ka gwapo." Sigaw kong tugon, saka naka-flip hair at umikot patalikod. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa aking kwarto upang bahagyang mag-ayos ng sarili. Ang lakas makasabi ng pangit daw ako. Di naman siya gwapo. Lakas ng tama niya. Kinakausap ko naman ang aking sarili. Narito na ako sa aking kwarto. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang nagsusuklay at pilit na nagpapaganda. Palagi ko na lamang siyang naiisip. Ano nang gagawin ko ngayon? Mukhang mas nauna pa akong nahulog kay Ethan. Ang usapan namin ni Mr. Cortez, ako ang mga akit pero parang ako yata ang kaagad na naakit. Kinuha ko ang aking cellphone upang magpicture. Gusto ko lang kasing alamin kung saang anggulo ba ako mas maganda. Sa salamin ba o sa kamera? Kinuha ko na ang aking cellphone at marahan kong binuksan. Nagulat ako sapagkat nakita ko ang larawan ni Ethan. Siguro ay ginamit niya ang aking cellphone nung naiwan ko to kanina. Nakadila pang kanyang larawan na tila ba may layong asarin ako. Ngunit hindi ako nainis. Bagkus ay natawa pa ako dahil kahit anong anggulo man o kuha ng picture ay hindi maikakailang gwapo talaga siya. Maging ang pagka-blurred ay hindi nagawang itago ang maamong mukha ni Ethan sa larawan. Hinaplos-haplos ko ng daliri ang screen ng aking cellphone. Patago kong hinalikan ng larawan ni Ethan at pagkatapos ay napapangiti na lamang ako. Naisin ko mang sumigaw subalit hindi ko magawa. Baka kasi may makarinig sa akin at isipin pa nilang tinakasan na ako ng katinuan. Bakit ka pa kasi bakla? Kakainis! Muli kong tinitigan ang larawan ni Ethan sa cellphone at kalaunan ay idinampi ko sa aking pisngi ang cellphone. Pagkatapos ay nababaliw kong niyakap ang aking cellphone. Biglang naantalang nararamdaman kong kilig nang katukin ng isang katulong ang pintuan ng aking kwarto. Sa lahat ng katulong, ako ang pinaka-special. Sobrang swerte ko dahil si Ethan lamang ang kailangan kong intindihin, hindi ang buong bahay. "Estela, pinapatawag ka na ni Mr. Cortez. Bumaba ka na raw dahil ipapahatid ka na niya sa napag-usapan niyo kanina." Saad ng katulong, muli kong sinuklay ang aking buhok at maingat na lumabas at pumanaog ng hagdan patungo sa malawak na garahe ng bahay. Doon ay naratnan ko si Mr. Cortez at nag-good luck pa siya sa akin. Pinasakay na niya ako sa sasakyan dahil kanina pa naghihintay ang driver. "Sir, saan po ba ako ihahatid?" Tanong ko dahil hindi ko naman batid kung saang lugar ako dadalhin. Mabait naman si Mr. Cortez kaya wala akong ibang ginawa kundi ay magtiwala lang sa kanya. "Huwag ka mag-alala. Pagkarating mo ron, sila nang bahala sa'yo. Hindi ka nila pababayaan. Magtiwala ka lang." Kampante akong sumakay sa kotse. Hindi rin nagtagal ay narating na namin ang aming destinasyon. Huminto ang sinasakyan kong kotse sa tapat ng isang marangyang salon. Pagkababa ko ay sinalubong ako ng isang baklang fashionista. Masaya na tila nasasabik siyang nakatingin sa akin. "Ako nga pala si Erica. Ikaw si Stella, right?" Tumango ako sa kanyang tanong bilang pagtugon na tama ang kanyang tinuran. Kaagad niya akong in-approach at nakipagbeso pa sa akin. Wala akong ibang ginawa kundi ay suklian din ang beso niya sa akin. "Handa ka na ba?" Tanong niya habang hinahaplos nito ang aking buhok at tinitingnan ang bawat anggulo ng aking mukha. Hindi ko alam kung magagawa niya ba akong pagandahin. Pumasok na kami sa loob ng kanyang salon at sunod lamang ako ng sunod sa kanya. Dahil wala akong masyadong kaalaman pagdating sa pagpapaganda, hinayaan ko na lamang siya kung anong gusto niyang gawin sa aking pagmumuka. Basta, tsakin lang niya na magiging maganda talaga ako para may mukha naman ako maihaharap kay Ethan. "Maganda ka naman, iha. Konting ayos lang naman ang kailangan mo. Huwag mo kasing pababayaan ang iyong beauty." Natawa ako sa aking narinig. Mabuti pang fashionistang to. Marunong tumingin kung anong maganda sa hindi. Dahil sa kanya nanggaling ang mga katagang yon. Paniniwalaan ko na rin na maganda talaga ako.
Kakalimutan ko ng pangit akong babae. Ako si Stella. Maganda ako. Nababaliw akong nagsalita sa harapan ng salamin habang inaayos ni ate ang aking buhok. Ate na lang itatawag ko sa kanya dahil mukha naman siyang babae. Kung tutuusin, mas maganda pa sa akin ang fashionistang to. Mas mukha pa siyang tunay na babae kesa sa akin. Tama, dapat ganyan lang. Always positive ka lang sa sarili mo. Imbis na sabihan mong pangit ang sarili mo, palagi mong itatatak sa kukote mo na maganda ka. Lahat tayo may tinatagong ganda, no? Ate, anong tinatago? Basta ako, hindi ko tinatagong ganda ko. Lumabas na naman ang taglay kong kalokohan. Nagtawanan kaming dalawa. Sa ikli ng panahong pinagsamahan namin ay kaagad ko siyang nakapalagayan ng loob dahil masaya siyang kausap at kasama. Konting oras na lang, magiging okay ng lahat at mas gaganda ka na. Sa pagkatapos nating ayusin ang mukha mo, need rin nating iakmang yung suot sa katawan mo. Dapat, alam mo sa sarili mo kung babagay ba sa'yo o hindi yung mga susuotin mong damit. Sobrang ganda mo kaya. Maging mahusay ka lang sa pagpili ng mga damit. Habang pinapakinggan ko ang mga sinasabi ni ate, ay aliw na aliw ako sa kalilikha ng samot-saring posing sa harapan ng salamin. Kung ano-anong mukhang ginagawa ko. Maupo ka na lang dyan. May kukunin lang ako sa dressing room ng mga damit na tsakong babagay sa'yo. Pansamantala muna siyang umalis at nagtungo sa dressing room. Nang siya'y bumalik, ay daladala na niya ang kairaming damit na ipapasukat sa akin. Ang rami naman ito, ate. Sigurado ka bang sa akin ang lahat ng to? Ano ka ba? Siyempre, pipili tayo ng babagay sa'yo. Lahat ng damit o dress na aakma sa beauty mo, sayong-sayo na. Hindi rin nagtagal ay naging okay na ang lahat. Nakapamili na rin ako ng damit. Dumating si Mr. Cortez sa salon para kamustahin ako. Nang makita niya ako, ay laking tuwa niya nang masilayan ng malaking pagbabago sa aking mukha at tindig. Erika, husay mo talaga pagdating sa pagpapaganda. Puri ni Mr. Cortez sa nag-ayos sa akin. Baka sa mukha ni Mr. Cortez ang galak. Ang ganda mo na lalo, Estela. Hindi ako nagkamali na pinili para sa anak ko. Tumango na lamang ako habang pilit na ngumiti. Chuck, magugustuhan ka talaga ni Ethan. Turan ni Mr. Cortez. Muli ay wala akong ibang ginawa kundi ay ngumiti na lamang. Pero sa totoo lang ay kinakabahan ako. Hindi ko alam kung magugustuhan ba talaga ako ni Ethan. O baka naman ay kainggitan niya lang ang aking kagandahan. Kasalukuyan kaming tumutungo ngayon pabalik sa bahay dahil tapos nang isinagawa kong pagpapaganda. Kaagad kong hinanap si Ethan upang subukan kung effective ba ang aming plano. Sa tingin ko hindi naman yata magkakagusto sa akin yun. Anong magagawa ko kung lalaki rin ang gusto niya? Sambit at tanong ko pa sa aking sarili. Aba, mas gumanda ka yata ngayon ah. Bungad na sambit sa akin ni Ethan. Naroroon siya sa living room. Ang pagiging abala niya sa kakapanood ay naantala dahil sa aking pagdating. Siguro'y nasinda ko siya. Naisip ko rin na baka ito nang magiging magandang pasimula upang magustuhan niya ako. Hindi pwedeng hindi siya magkagusto sa akin. Kung ayaw niya, edi ipipilit ko. Hindi na ako nahiya. Naglakas ako ng loob na lumapit sa kanya upang subukan siyang akitin. Hinawakan ko ang magkabila niyang balikat habang hinahabol ko ng tingin ang mailap niyang mga titig. Ang labi ko naman ay bahagya kong inilalapit sa mailap din at nakakasindak na labi ni Ethan. Nung una ay umiiwas pa siya, ngunit tuluyan akong nasindak nang siya'y gumante. Tila naparalisa ang aking buong katawan. Tinitignan niya ako ng kailagkit habang inilalapit niya sa akin ang kanyang muka. Marahan akong napaatras dahil nagulat ako. Hindi ko inaasahang magagawa niya yon. Sinasabi ko naman sa'yo na wag mo akong susubukan. Ika niya habang patuloy siyang dumadaisdis sa akin. Ang tagbong yon ay nagpatuloy habang ako naman patuloy rin sa pag-atras. Kinakalkula ko ang aking likuran kung may espasyo pa ba akong maaatrasan. Nararamdaman ko ang paunti-unting pagkawaglit ng espasyo sa aking likuran hanggang sa dumating sa puntong napaupo ako sa sofa.
Kahit nakaupo na ako ay tuloy pa rin si Ethan sa kanyang pagdais. Kung kaya naman ay pilit ko pa rin iniiwas ang aking mukha sa kanya. Hindi ko maikakailang maganda ka nga, Estela. Ang kanyang winika ay labis kong ikinatuliro. Napapakusumot na lamang ako sa sofa habang marahan niyang inilalapit sa akin ang kanyang wangis. Nalalanghap ko na rin ang bango niya. Ganoon na rin ang samyo ng kanyang hininga na amoy sanggol. Nakahiga na ako ngayon sa sofa habang nasa ibabaw naman si Ethan. Nais ko mang umalis at kumawala, subalit hindi ko magawa-gawa dahil nakakulong ako ngayon sa mga bisig niyang nakaharang sa magkabila kong tagiliran. Ang maugat niyang braso ay nakakalula, kung kaya naman napalunok na lamang ako ng laway. Ang makapigil hiningang kaganapang yon ay tunay na nakakakaba. Gusto ko nang maglaho ngunit anong magagawa ko? Gayong naririto na ako sa sitwasyong to. Patuloy niyang inilalapit ang kanyang labi patungo sa aking labi. Kaya naman pumikit na lamang ako. Inihanda kong aking labi na kung saan ay bahagya ko pang inginuso. Subalit laking hiya ko. Laking hiya ko dahil wala na pala siya. Nakatayo na pala si Ethan nang hindi ko man lang namamalayan. Gulat na lamang akong tumingin sa nakangiting siya habang hindi ko magawa-gawa ang umimik. "Oh, anong ginagawa mo?" Tanong niya sa akin habang nakangiti naman at nang aasar. Nagdangka siyang lumapit muli na ikinabahala ko. "Diyan ka lang. Subukan mong lumapit, sisigaw ako." Taranta kong turan at saka mabilisang tumayo at iniayos ang gusot kong damit at suot na pang ibaba. "Bye!" I flipped my hair and quickly walk away. Palayo sa baklang yun. Nagmamadali ako sa aking paglalakad. Ang hangad ko sa mga oras na to ay ang makalayo at hindi niya makita. Nahihiya na talaga ako. Paano ko magagawa ang aking misyon gayong nahihiya akong magpakita sa kanya? Turan ko sa aking sarili at kung tutuusin ay sumigaw pa ako. Nang marating ko na ang aking kwarto ay kaagad kong isinara ang pintuan at saka tumalon sa aking kama. Pagulong-gulong ako rito habang kinakagat-kagat ang mga unan. Sa tuwing maaalala kong tagpong nangyari kanina, kinakabahan ako, nahihiya at naiilang. Na kung madalas pa nga'y naninindig ang aking mga balahibo. Sa sobrang hiya, kahit nasa loob na ako ng aking kwarto ay nagtalukpong pa ako ng kumot. Ayokong makipagsalamuha sa mga tao ngayon. Ngunit ang aking kagustuhang hindi makipagkita sa kahit kanino ay naudlot nang muli akong ipinatawag ni Mr. Cortez. Gusto ko nang tumigil. Ayoko nang ituloy ang kalokohang misyon na to. Para lang akong nakikipaglaro sa larong tiyak na ikakapahama ko kung nagkataon. Sa mga panahong to ay nais ko na lamang umuwi kaysa makipaghalubilya sa mga tao rito sa bahay na to. "Kamusta?" Bating usal ni Mr. Cortez sa akin. Naririto kami ngayon sa rooftop ng kanilang bahay. Masinsinang nag-uusap. Usapan na patungkol na naman kay Ethan. "Sir, hindi ko po kayang gawin ang pinapagawa niyo. Gusto ko na lamang pong mag-resign." Usal ko. Hindi pa man nakakasagot si Mr. Cortez ay tinangka ko ng umalis. Pero pinigilan niya ako. "Susuko ka na agad? Ayaw mo ba ng 1,000,000? Mula sa pagkakatalikod ay marahan akong lumingon sa kanya. "Ayoko na po ng 1,000,000. Mas gusto ko pa pong maghirap sa katatrabaho kaysa ganitong nilalagay kong sarili ko sa isang magipit na problema." Muli akong tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. "Pero kailangan kita ngayon, Estela." Napahinto ako sa paglalakad sapagkat ang boses ni Mr. Cortez ay naging garalgal na waring simbolo ng pagmamakaawa. "Sir, kung diretsahin mong sasabihin sa kanya, tiyak akong mauunawaan ka ni Ethan. Pero para po sa akin, kung akong tatanungin nyo, para sa tamang desisyon, mainam po kung tatanggapin nyo na lamang kung anong kasarian man ang meron ng anak nyo. Hindi naman po basehan ng kasarian para pamahalaan ang isang negosyo, ang isang kumpanya. Kagaya na lamang po ni Erica, may sarili siyang negosyo at maasensong buhay niya. Bakit ba ayaw mong maging baklang anak mo?" Malakas ang aking loob na pinakawalan
ang mga katagang yun. Ayokong maging bakla ang anak ko dahil natatakot ako na baka pagtawanan lamang siya ng mga magiging kaopisina niya sa trabaho. Ang tugon ni Mr. Cortez ay nagbigay linaw sa akin. Nais niya lang pala na maprotektahan ang kanyang anak. Hindi niya gusto na maalipusta si Ethan. Ang nais ni Mr. Cortez ay magkaroon ng masayang buhay ang kanyang anak. Hindi niya ibig na pagtawanan o kutsain ang kanyang anak. Sinusubukan lang niya na ilayo si Ethan sa mapanganib na diskriminasyon. Sa pagkakataong to'y nakonsensya na ako, wari bang nais kong bawiin ng mga sinabi ko kanina. Humakbang ako palapit kay Mr. Cortez at tiningnan ko ang nagmamakaawa niyang mga mata. Sige po, hindi na ako magre-resign. Buo na po ang aking loob na hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa ang aking misyon. Malakas kong sambit na tiyak ko naman na ikinatuwa ni Mr. Cortez. Baka sa kanyang mga mata ang saya matapos niyang marinig ang aking sinabi. Maraming salamat, Estela. Nilisan ko na si Mr. Cortez. Nagpaikot-ikot ako sa bahay. Gumawa na rin ako ng ilang mga gawain. Tinulungan kong ilang mga katulong. At kahit gaano man kalawak ang bahay, ay hindi ko pa rin maiwasang makita si Ethan. Pinukulan na naman niya ako ng ngiti at malagkit na titig. Nariyan na naman siya. Patibayin na naman kami ng puso at confidence. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako magpapatinag sa kanya. Tinitigan ko rin siya at pinakitaan ng fierce look. Mata sa mata ang labanan naming dalawa. Pakiramdam ko ay tumagal na mga ilang oras ang aming titigan. Para kaming mga bata na naglalaro. Naglalaro ng patagalan ng tingin. Ang kukurap ay talo. Gayunpaman, hindi ako nagpatalo. Dumaisaw kay Ethan at mainam ko siyang nginitian. Ang ngiti ay humantong sa seryosong mukha na naging dahilan kung bakit ako nanibago sa kanya. Kinakabahan ako dahil ang kanyang tingin ay nagbabadya ng isang hinaing. Sinalubong niya ako gamit ang kanyang masamang titig at sa kanya ako kinausap ng masinsinan. Tigilan mo na yan, Stella. Hindi na ako bata para makipaglaro sa'yo. Wala akong balak na makipaglaro sa inyo ni Daddy. Narinig kong usapan niyo sa rooftop. Dahil lang ba sa pera? Nang dahil sa pera, kaya ka pumayag sa kanya? Kahit kailan, hindi ako magkaka-interes sa kumpanya ni Daddy dahil hindi ko hilig ang patungkol sa mga kotse. Kahit anong pangungumbensing gawin niyo, hindi ako susubok ng bagay na hindi ko naman talaga gustong gawin o hindi ko naman ikakasaya. May sarili naman akong utak at isa pa, hindi na ako bata para diktahan kung anong gusto kong gawin sa buhay. Napalunok ako ng laway dahil hindi ko inaasahan ang pangyayaring yon. Aminado akong perang isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag sa pinapagawa ni Mr. Cortez. Kung tutuusin, matagal na akong umalis. Gustong-gusto ko na umalis. Kung hindi lang ako naawa sa ama mo, matagal na akong lumahis sa bahay na to. Tugon ko, tinaasan niya ako ng boses, kaya tinaasan ko rin siya ng boses. Now tell me, magkanong sinuhol niya sa'yo? Magkano? Dodoblehin ko. Kung gusto mo, titriplihin ko pa. Kung pera lang naman palang gusto mo, kaya ka pumapayag sa pinapagawa ni Daddy. Ako nang bahala sa'yo. Ipangako mo lang na huwag ka nang bumalik at magpapakita sa akin. Nagbabadyang dumaos-dos sa aking mga mata ang mga luhang namumuo. Pinigilan kong hindi lumuha dahil ayokong makita ni Ethan na nagtagumpay siyang sakta ng aking damdamin. Ang mga katagang kanyang binibitawan ay parang kutsilyo na paunti-unting bumabaon sa kaibuturan ng aking damdamin na talagang nakakapinsala. Hindi ko kailangan ng pera niyo, lalo na ng perang galing sa'yo. Dinuro ko si Ethan. Hindi ko kasi nagugustuhan ng kanyang pananalita patungkol sa akin. Pakiramdam ko kasi pinapamukha niya sa akin na isang mahirap na babae lamang ako na mukhang pera o uhaw sa kayamanang meron sila. Kung ganun, tumalikod ka at umalis. Hindi ako nagpatinag. Pinipigilan ko pa rin tumulong aking mga luha. Dumais ako kay Ethan at mas dinuro ko pa siya at pinanggigilan. Kaya kong umalis nang walang perang nakukuha sa'yo. Mahirap lang ako, oo. Pero pinaghihirapan kong kakaunting pera na meron ako ngayon. I flipped
my hair again, and repeat it to the other side. Tumalikod na ako kay Ethan. Namang oras na yun ay hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kay Mr. Cortez. Sigurado akong mabibigo siya. Mula sa pagkakatalikod ay inihakbang ko ang aking mga paa palayo kay Ethan. Malapit na akong makalabas ng pintuan nang bigla akong tinawag ni Ethan. Stella, teka lang. Nagulat ako kaya napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko tanto kung anong nakain ng lalaking yon. Nakatulad ko'y mabilis din nagbago ang mood. Hindi ako lumingon nang tawagin niya ako. Tuloy-tuloy ako naglakad, pero tinawag niya ako ulit sa aking pangalan. Hindi ko ulit siya pinansin kaya muli niya na naman akong tinawag gamit ang aking pangalan. Sa pangatlong pagkakataon ay marahan akong humarap sa kanya. Mabagal akong lumingon, bitbit ang masungit na mukha. Nang masilayan ko na ang wangis ni Ethan, ay kaagad akong ngumisi. Ano? Namimiss mo na ako agad no? Kalokohan kong tanong na tila ba walang sagutan na nangyari sa amin kanina. Humakbang si Ethan palapit sa akin. Hinihintay ko na lamang na makarating siya, malapit sa aking kinatatayuan. May naisip akong mas magandang plano. Kung ayaw mong tumanggap ng perang galing sa akin, edi magkunwari tayo. Nagtataka o naguguluhan ako sa kanyang mga sinasabi. Anong ibig mo sabihin, Ethan? Hindi ako nag-atubiling magtanong upang mabigyang linaw ang kalituhang namamayani sa aking isip. Magkunwari tayo na tuluyan mo na akong naakit. Let's pretend na gusto na natin ng isa't isa. Nang sa ganun ay matuwa si Daddy at makuha mo ng 1 milyon na gusto mo. Masaya niyang suwestyon. Hindi na ako tumanggi. Pumayag na rin ako dahil mukha akong pera. Maganda yung naisip mo. Usal ko at saka ngumiti. May katalinuhan din palang taglay si Ethan. Hindi ko inaakala na may isip niya yon. Gayunpaman, nababahala pa rin ako dahil nagkukunwari na naman kami ngayon. Abala ko naghahain ng pagkain ngayon sa mesa habang kumakain si Mr. Cortez. Sa kasagsagan ng pagkain nito ay dumating si Ethan. Tumingin sa akin si Ethan at nginitian ko naman siya. Umupo siya sa kabilang side ng mesa, katapat ng daddy niya. Dad, gusto ko sanang hiramin si Stella kasi gusto kong mag-date kaming dalawa. Nagulat ako sa aking narinig, pero mas nagulat ako nang marinig ko ang agarang pagbayag ni Mr. Cortez. Niyaya nila ako na sumabay sa hapagkainan upang saluhan silang dalawa. Hindi ako nagpapilit. Kaagad akong umupo ron dahil kampante at komportable naman ako kay Ethan at kay Mr. Cortez. Bagay talaga kayong dalawa. Maglapit nga kayo. Sambit ni Mr. Cortez. Kaagad naman akong inakbayan ni Ethan at itinulak niya ang kaliwa kong balikat palapit sa kanya. Nagdikit ang mga pisngi namin ni Ethan. Kita ko kung paano maging masaya si Mr. Cortez. Nung una pa lamang, sinabi ko na agad na bagay kayong dalawa. Muling usal ni Mr. Cortez at saka siya tumawa. Isang tawa na bihira lamang kung lumabas sa kanyang bibig. Ngumingiti na rin ako ng pilit pero hindi ko pinapahalata na sapilitan lamang ang aking pagngiti. At this point, nagpapanggap lang si Ethan na gusto niya ako. Batid ko sa aking sarili na pagkukunwari lamang yon. Pero yung kilig na nararamdaman ko ay alam kong hindi kasinungalingan. Tinutuo nga ni Ethan ang kanyang sinabi. Lumabas nga kaming dalawa pero hindi ko alam kung date ba yon o kalokohan lamang. Naririto kami ngayon sa isang magandang garden na puno ng mga paru-paro. Hindi ko alam kung bakit hilig na hilig niya mga paru-paro at mga bulaklak. Isinama niya na rin ako sa probinsya, lugar na may lupain ng kanilang pamilya. Pumapasyal siya roon upang tanawin ang magandang tanawin sa burol. Tuwang-tuwa siya nang may makita siyang ibon na tinutukang ilang dahon sa isang mayuming puno. Kaagad niyang inilabas ang kanyang kamera nang hindi ko inaasahan. Kinuhanan niya ng letrato ang ibon. Ganon din ang magandang tanawin na makikita roon sa tuktok ng burol. Dito kami madalas na pumapasyal ng aking ina. Sa haba ng panahong pinagsamahan namin ni Ethan at sa dami ng oras na nakasama ko si Mr. Cortez, ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan ng patungkol sa ina ni Ethan. Ngayon ay napaisip ako ng malalim. Napuno ng magkakasunod na katanungan ng aking isip.
Kagaya ng, sino ang ina ni Ethan? Nasaan ang asawa ni Mr. Cortez? Nasa ibang bansa ba siya? Hanggang sa napagpasyahan kong magtanong kay Ethan. Labis akong nagulat sa aking nalaman nang sagutin ni Ethan ang aking katanungan patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Wala na siya. Namatay na siya nang dahil sa pagiging photographer. Siya ang naging photographer sa isang kasal sa simbahan. Minala siya na ang simbahang yun ay pinunterian ng mga rebeldeng galit sa gobyerno. Tinaniman ng bombang simbahan, kabilang si Mommy sa mga nasawi. Sa tuwing may nakikita akong kinakasal o kahit simbahan, nagpapanik ako't natutroma. Wala nang masasakit kapag nawala ng ina. I really miss my mom, Stella. Salaysay ni Ethan habang nakaupo kami rito sa damuhan at nakasandal sa nag-iisang puno rito sa tuktok ng burol. Sabay namin ninanam na magsimoy ng hanging dumadampi sa aming mukha at balat. Tahimik namin tinatanawang nakaka-relax na tanawin. Naramdaman ko sa kwento ni Ethan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nang dahil dun ay namiss ko ang aking magulang na iniwanan ko sa probinsya para lamang makahanap ng trabaho. Sorry kung natanong ko pa yun Hindi ko naman kasi alam. Sadyang curious lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Okay na ako ngayon. Tanggap ko na ang nangyari. Lahat naman ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga tagpong hindi natin inaasahan. Kagaya ng ibong yon. Tumingin ako sa ibong itinuturo ni Ethan na naroroong paikot-ikot na lumilipad sa ere. Oh, anong meron sa ibong yun? Tanong ko. Siguro, kaya may mga taong namamatay dahil need na nilang magpahinga sa mundo. Kagaya ng ibong yon, lipad lang siya ng lipad pero hahantong din sa punto na hihinto siya at dadapo sa sanga upang magpahinga. Kaagad ko namang naintindihan ang ibig iparating ni Ethan. Higit ko pa siyang nakilala. May malawak pala siyang kaisipan o maturity. Katangiang nais ko sa isang lalaki. Muli, gamit ang kamera ay kinuhanan ni Ethan ang larawan ng yaong ibon na lumilipad sa alapaap. Hindi ko rin talaga alam na mahilig din pala siyang kumuha ng mga litrato. Bakit parang ngayon ko lang nakita yung kamera mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ayaw ni Daddy na maging photographer ako. Natatakot daw siya na baka matulad ako sa aking ina. Hindi niya gusto na kamera din na magiging sanhi ng kasawian ko. Natatakot siya na baka sarili kong kaligayahan ang pupuksa sa aking hininga. Weirdo kong pakinggan pero ganun siya magmahal. Itong sikreto ko na ayaw kong ipaalam sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Dad na gustong gusto kong maging photographer. Kinakabahan ako, Stella. Ito na sigurang sikreto na noon ko inaalam. Nagkamali yata ako ng akala. Buong akala ko pagiging baklang sikretong ikinukubli ni Ethan. Hindi ka bakla? Gulat kong tanong na ikinagulat din ni Ethan. Hindi niya alam kung bakit ko siya tinatanong ng ganun. Lalaking lalaki ako, no? Anong pinagsasabi mong bakla? Baka want mong halikan kita. Napaatras ako dahil inilapit ni Ethan ang kanyang mukha sa aking mukha. Nauntog tuloy ako sa katawan ng puno dahil sa agaran kong pag-iwas sa kanyang halik. Teka lang. Ano yung makinang na tela na nakita ko sa bag mo nung nakaraan? Tanong ko dahil naalala kong makinang na damit na nakita ko sa bag ni Ethan nung nakarang araw. Hindi ako bakla, Stella. Ang dress sa bag na tinutukoy mo ay para sa batang magbo-birthday. Hala, oo nga pala. Kailangan na nating umalis. Ako ang magiging photographer sa birthday party ng kapatid ng kaibigan ko ngayon. Kailangan nating madala kaagad ang dress sa kanila. Nagmamadali kaming umalis. Nagkamali nga ako ng akala. Hindi pala bakla ang crush ko. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Mas gusto pala ni Ethan na maging isang photographer kesa mamahala sa kumpanya ng kanyang ama. Lubos kong naiintindihan ngayon kung bakit sinesikreto ni Ethan na pagiging photographer niya. Iyon ay pinagbabawalan siya ng kanyang ama na muling humawak ng kamera. Dahil kamera pa lang naging dahilan sa pagkamatay ni Mrs. Cortez. Masaya ako ngayon habang pinagmamasdan si Ethan na abalang kumukuha ng mga larawan sa birthday party na aming pinuntahan.
Nakatulala lamang ako habang pinanonood siya. Hindi ko na malayang nawala na pala ako sa sarili. Nakatulala na naman ako habang pinapangarap na sana'y maging akin nga si Ethan. Siya ang gusto kong pakasalan. Bigla akong natauhan ng mag-flash ang camera sa aking mukha. Kasabay ng pagbalik ng aking diwa sa normal ay siya namang pagngiti ni Ethan habang marahan niyang inaalis ang kamerang nakatabon sa singkit niyang mga kaakit-akit na mga mata. Napangiti na lang din ako habang malagkit ang titigan naming dalawa ni Ethan. Ikaw ang pinakamagandang subject na kinuhanan ko ng larawan. Naririto kami ngayon sa dalampasigan. Kinukuhanan ako ni Ethan ng larawan. Mas nagiging magandang kalidad ng larawan dahil sa sumasabay na hampas ng hanging pinaglalaruan ang aking buhok. Nang mga oras na to ay mas naging sigurado ako na mahal ko na talaga si Ethan. Sigurado ako na siya na ang gusto ko. Siya ang lahat sa akin sapagkat batid kong pangalan niya ang tinitibok nirong sumisigaw kong puso. Iba siya sa lahat ng mga lalaki. Bukod tangi ang taglay niyang kakisigan at pag-uugali. Hindi siya nakakasawang titigan. Paborito kong tanawin ang kanyang mga ngiti na talaga namang nakakasindak. Habang tumatagal at patuloy na pumapakli ang panahon, hinuhubog naman ng oras ang pag-iibigan namin ni Ethan. Hindi namin akalain na ang nooy pagkukunwari lamang ay hahantong sa isang masukdol na pag-iibigan. Nahulog ako sa bitag na ako mismo ang gumawa. Hindi ko inaakala na darating ang panahon na magugustuhan din ako ni Ethan. Hindi maipinta ang aking kaligayahan nang umamin si Ethan na labis niya akong iniibig. Higit pa raw sa kung gaano ko siya kamahal. Daang-daang roses ang natanggap ko sa kanya. Sandamakmak na matatamis na salita na rin ang aking narinig mula sa kanyang labi. Tumpok-tumpok na halik na ang sinalo ng aking labi. Pisngi, noo at kamay. Buhol-buhol na rin ang mahihigpit na yakap na aking dinama mula kay Ethan. Siya ang definisyon ko sa salitang kaligayahan. Stella, will you be my girlfriend? Sa wakas, ay narinig ko na rin ang tanong na kay tagal ko nang hinihintay mula kay Ethan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik na sagutin siya. Desidido kong pinakawala ng aking matamis na oo. Mahal na mahal ko rin siya kaya wala akong pag-aalinlangan na tanggapin ang kanyang alok na pag-ibig. Kailangan na nating ipaalam sa daddy mo tungkol sa kung anong gusto mo. Wala kang mapapala kung patuloy mong ililihim sa kanya kung saan ka talaga masaya. Pilit kong kinukumbinsi si Ethan na gawin niya ang mas tama. Wala akong ibang hangad kundi magkaroon sila ng maayos na ugnayan ng kanyang ama. Hindi rin nagtagal ay pumayag siya na kausapin ng kanyang ama at sabihin na mas nais niyang photography kaysa mag-manage ng kumpanya. Sa ganyang hilig na matay ang mami mo, kapag ginawa mo yan, kapag nakikita kitang may hawak na kamera, muling lumalalim ang sugat sa dibdib ko, Ethan. Pero dad, hilig kong photography. Sa tuwing iniiwasan ko kung anong gusto ko, nangihina ako. Ayokong ipilit ang sarili ko sa trabaho na hindi ko naman ikakasaya. Mas aasenso at maayos ako makakapagtrabaho kung gusto ko yung masusunod. Walang kibo lamang ako na pinakikinggan ang konversasyon ng dalawa. Hindi rin nagtagal ang alitan ay nauwi sa pagkakaunawan at pagkakasundo. Napag-isip-isip ni Mr. Cortez na hindi niya hawak ang kanyang anak. Ang usapan naming 1 milyon ay hindi ko na tinanggap. Si Ethan ang pabuya na mas higit pa sa pera. Walang halaga na makakapantay kay Ethan. Naririto kami ni Ethan ngayon sa isang hardin na lipos sa mga bulaklak at paru-paro. Inutusan niya akong tumalikod habang nakahawak sa bulaklak. Habang siya'y nangangapa ng tamang anggulo upang kuhanan ako ng larawan. Mula sa aking pagkakatalikod, ay inutusan niya akong lumingon paharap sa kanya. Laking gulat ko nang masumpungan ko siyang nakaluhod habang may dalang maliit na pulang kahon. Kahon na naglalaman ng wedding ring. Stella, will you marry me? Mula sa pagiging magkasintahan ay naging fiancé ko na siya. Hindi na ako nag-atubiling sagutin siya ng mas matamis kong oo. Kaagad ko ring tinanggap ang alok niya na samahan ko siya habang buhay. Hanggang sa aming pagtanda
at kamatayan. Masaya kaming nagyakap. Nagsalubong ang malalagkit naming titig, kasabay ng pagdadampi ng aming mga sabik na halik. Dahil na trauma si Ethan sa simbahan, ikinasal kaming dalawa sa beach. Saksi ang mga naguunahang alon sa dalampasigan kung paano kami nagbitaw ng pangako sa isa't isa. Ang tunog ng karagatan ay nagsilbing musika sa aming kasal, na waring nagsisimbolo ng malawak at malayong paglalakbay. Nakahahantungan ng aming pagmamahalan ni Ethan. Sinong mag-aakala na ang mapapangasawa ko ay ang mapagkutwaring anak ng bilyonaryo? Ang hirap talagang takasan ng pag-ibig. Once na tinamaan ka na ng panan ni Cupido, wala ka nang magagawa, kundi ay ang maging alipin ng pagmamahal. 1, 2, 3, smile! Akay-akay kong anak namin Ethan habang kinukuhanan niya kami ng litrato rito sa maaliwalas na burol. Hindi nga bakla si Ethan, lalaki siya. Siyang lalaking tinuruan ko kung paano magpakalalaki. Tinuruan ko siyang maging matapang na ipaglaban ang gusto ng kanyang puso. Masaya ako na malaya na niyang nagagawa ang hiling niya. Sabay kaming lilikha ng magagandang alaala na ikukulong namin sa larawan. Saksi ang kamera sa kung paano kami masayang nagsasama ni Ethan. Gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Huwag kang magpapaalipin sa utos ng mga tao.